Bagyong Jenny, inaasahang magiging severe tropical storm ngayong araw. Southern Luzon, Eastern Visayas at eastern portions ng Luzon, kasama na ang northeastern Luzon, makakaranas na ng outer rain band trap ni Jenny. At mga uulanin, kasama na ang kalurang bahagi ng bansa, magiging epekto ng mahahatak na habagat, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Oktubre 2023. Ang oras nating voice from ngayong umaga ay alas 10:19 na ng umaga. Well, medyo maalinsangan pa rin at katamtaman ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila kabilang sa amin sa Caloocan City, pero medyo hazy at overcast po ang lagay ng ating panahon na gloomy. Ibig sabihin medyo makulimlim ang inaasahan natin. Pero sa ngayon, base sa aking live CCTV snapshots, kung titingnan ninyo, medyo nakakalusot-lusot pa rin ang sikat ng araw ngayong umaga. Pero asahan natin na medyo gloomy ang aasahan na nating maghapon habang lumalapit yung outer rain band nitong si magiging expected na severe tropical storm na si Jenny ngayong araw. Ang inaasahan nating forecast na intensification niya. At kung titingnan natin sa ating microwave satellite imagery dito sa bahagi ng Luzon, kabilang na ang NCR, medyo wala pa tayong nakikitaan na anumang updates ng microwave imagery mula sa Doppler radar na ating ginagamit. Sa ating lightning detection system, medyo nagkakaroon na ng mga localized o active cloud-to-ground thunderstrikes sa may bandang Bicol region, sa may Catanduanes. So typical ang mga baybayin na yan ay mag-ingat po mga folks, dahil expected na po o unting-unting pagsama at pagsungit ng lagay ng panahon. Since sa ating current conditions, overcast nga po, gloomy, hazy at overcast ang inaasahan nating lagay ng panahon sa NCR. Well, ang ating lowest temperature na natala na aking weather station ngayong araw, since 3:01 a.m. ay nasa lowest temperature of 27.4 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan pa rin na maituturing. Kahapon na umabot ng 32.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghali, 12:15 p.m. At sa ating heat index, dahil sa ganyan lagay ng temperatura, medyo maalinsangan, ay medyo lang din ang ating init pandaman na nasa 43.7 degrees Celsius ang naitala dito sa amin sa Caloocan Grace Park. Pero kung itatabi natin sa mga heat index nationwide mula sa mga aparato ni Pag-asa, ay mukhang walang update si Pag-asa dahil nga po linggo ngayong araw. So inaasahan yung gumagawa ng mano-mano para sa ating heat index ay mukhang wala tayong latest update. Pero ayon sa forecast nito ay inaasahan daw na mangungunang magiging mataas ang heat index dyan sa may bandang Camarines Sur at Lawag, Ilocos Norte. So sa ngayon wala tayong latest update mula kay Pag-asa sa kanilang init factor dahil linggo nga po ngayon. Mukhang wala pong tao na gagawa nitong chart ng heat index para ngayong araw. So medyo bad news yan. Sana gawin na lang nila dyan ay automated na lamang o automatic para hindi na kailangang manumanuhin pa ng kanilang empleyado. Hindi gaya sa akin sa weather station, automatic yan na kahit umalis ako, iwan ko yan, ay tuloy-tuloy lamang nag-a-update ang aking weather station maging yung mga chart nito. Sana kay Pag-asa ganyan din. Lahat dapat automated na lahat halos. So balik tayo sa aking dashboard. Sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa pinakamaalinsangan ang Tugigaraw na nasa 35.2 degrees Celsius. Gaya natin naasahan na kahapon ay wala pa tayong mararamdaman dyan na pagsungit. Sa ngayon ay medyo maalinsangan pa talaga dyan sa extreme northern Luzon. Gaya nga nitong kahapon o since kahapon ay mabot nga ng 35.2 degrees Celsius ang napakaalinsangan sa bahagi ng Tugigaraw. So take note pa rin yung mga folks. Sa lowest temperature naman, sa Baguio City ay stationary lamang at 18.2 degrees Celsius. Sa Inulan ay nasa maasin po sa bahagi ng Leyte ang pinakamataas na inulan at 60 mm ang total rainfall. Dito sa amin sa Caloocan, medyo light rain showers lamang
na mabot ng 1.2 mm kahapon. So sa loob ng isang linggo ay nasa total of 262.8 mm lamang ang total rainfall sa amin. So halos sa after ng mga pag-ulan ay nag-reset na po kasi yung total. So kung titingnan natin yung total na inulan sa amin sa Caloocan since September, kung titingnan natin po ay from the month of September, nakapag-total kami ng 601.5 mm ang total rainfall. So mga araw na inulan kami, umabot ng at least 20 days ang inulan sa amin sa Caloocan. Halos magkapantay sa month of August. Pero lamang lang sila ng isang araw, yung month of August, na nasa 21 ang total days na inulan dito sa amin sa Caloocan. At this last month of September ay nasa total of 20 days ang total ng inulan or total of 601.5 mm ang total rainfall. So, nalamangan namin sa pinakamataas na inulan ang month of August na nasa 592.5 mm lamang. Na di gaya nitong September ay umabot ng 601.5. So, maituturing na natin itong normal average rainfall dito sa Metro Manila kung i-ratio po natin. Pag sinabi natin i-ratio, ibig sabihin yung probability na mas mataas ang normal total rainfall sa NCR at sa gitnang Luzon at parte ng Metro Manila ay inaasahan natin nasa normal or moderate na above average rainfall. So kung titingnan natin yung monthly summary nito from September, ay mas tumaas po ang level ng mga pag-ulan. So from July hanggang September ay mataas po ang naging average rainfall ng 3 buwan. Lumalabas lang po ay stationary na talagang since July hanggang September talaga ang ramdam natin ang habagat season pa rin despite na may El Nino tayo. Maliwanag po yan mga folks ha. So hindi ibig sabihin na may El Nino tayo ay medyo nababawasan ang pag-ulan. Dahil base sa aking rainfall chart, mula July hanggang September ay nanatili pa rin mataas ang average rainfall. Di gaya last year, 2022, panahon pa ng La Nina yan, mas mababa pa ang total rainfall sa amin. Kumpara ngayong panahon ng El Nino, mas mataas pa ang naging pag-ulan, di gaya nung La Nina season last year na mas mababa yung difference niya. Kung kukumparahin natin, ngayong September pa lamang ngayong taon, mahigit 3,000 na total na ulan ang nakolekta ng aking weather station. Di gaya last year 2022, total of 2,920.2 lamang ang naging total rainfall. Pero ngayong taon, September pa lang, mahigit 3,000 mm na po ang total na rainfall sa amin. So makikita yung differences. Yung year 2022, panahon ng La Nina yan, alam nyo po yan. La Nina season yan, pero ang baba ng average rainfall na nakolekta ng aking weather station sa Caloocan. Pero ngayong taon, year 2023, panahon pa ng El Nino, pero mas mataas yung average rainfall na nakolekta ng aking weather station. Mahigit 3,000 mm. So, diyan pa lamang, malinaw na po na hindi ibig sabihin na may El Nino tayo, ay magiging konti ang buhos ng ulan. Kung i-ratio natin yan lumalabas po ay halos wala pong kinalaman ang El Nino sa magiging lagay ng ulan. Dahil nga po, typically pag El Nino, yung ruta po sa may bandang Australia, pinaliwanag ko na po yan, mas lumalakas po yung daloy ng airflow sa may Australia papunta dito sa may bandang timog kanluran ng bansa, which is yung ating southwest monsoon o yung habagat ay mas tumitindi o lumalakas. Nagkakaroon lang ng pagkakataon na napipigilan yung taas ng volume ng habagat dahil nga po mataas po ang humid. Yung humid, which is yung water moisture, hindi agad bumabagsak sa lupa. Nanatili lang siyang nasa himpapawid. Pero pag oras na bumuhos naman yan, ay sobra-sobra naman ang naging buhos. Ito nga po ang naging resulta. So, yun po ang malinaw dyan mga folks Hindi ibig sabihin may El Nino tayo, hindi na tayo halos uulanin. Pero expected mataas pa rin ang dry spell natin Dahil kung titingnan natin yung babalikan natin yung vegetation and drought index classification natin. Ayan po mga folks, malinaw po na napakataas ng ating dry spell sa bahagi ng Bicol region at ilang parte ng Mindanao.
So, yan po ang pinagkaiba po kapag mataas po yung meron tayong El Nino. Mas tumataas yung mga portions ng dry spell sa bansa. Okay, sa ating outside humidity ay nasa 79% pa rin. So, halos stationary ang taas ng ating humidity outside. Ibig sabihin lamang ay expected pa rin ang medyo humid ang lagay ng panahon dito sa amin sa Caloocan City. So, expected sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang atmospheric pressure, thunderstormy tayo ngayon at 1,007 hectopascal. So, ina-expect na may mga pagkulog at pagkidlat na iiral ngayong umaga. Kung hindi man mismo sa amin sa Caloocan ay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So, expected at ingat na lamang sa biglaang pagkulog at pagkidlat ngayong araw. Magdala po ng pananggalang sa ulan dahil po ay thunderstormy tayo kasi sa ating barometric pressure na nasa 1,007 hectopascals. Sa ating high tide and low tide status ay nasa high tide na po tayo para mag-maximum at 1 hours and 2 minutes na lamang to high tide. To be exact, 11:31 AM. So, ngayon pa lamang ay ina-expect na natin may mga kababayan na tayo nag-harvesting dyan ngayong araw ng linggo. Hopefully, magpahinga-pahinga naman muna dahil araw ng linggo. Ang ating air quality naman ay nanatiling moderate po ang ating air concentration at index of 58 or to be exact of 15.32 micrograms per cubic meter at particulate matter 2.5. So magmas pa rin tayo ngayong araw dahil nanatili pong mataas ang ating pollutant levels. Sa almanac sa mga bibiyaheng ngayong araw o sa mga magde-date ngayong araw ay sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:46 PM naman. At ang ating 97% ay illuminated na lamang na waning gibos ng sinag ng buwan ay sisikat mamayang gabi 7:10 PM at inasang lulubog na ito kinabukasan na ng umaga 7:10 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito ng Lunes, magiging ma-localized thunderstorms daw ang inaasahan natin lalo na mamayang hapon. So, mataas ang tsansa pa rin ng pag-ulan at 100%. Magdala po ng payong. Inuulit ko. Bukas, ganun, magiging partly cloudy din ang inaasahan nating lagay ng panahon at may mga localized thunderstorms. Probably, malapit na ang range nitong si Jenny nitong mga oras na ito kinabukasan ng Lunes. Tsansa na pag-ulan, 81%. So, paghandaan na lamang mga folks. At sa ating 2-day temperature forecast, ang highest expected ay 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, mula sa auto-generated data feed mula kay Pag-asa, kaninang 4 o'clock AM, ay namataan ang sentro ni Tropical Storm Jenny sa layong 845 km silangan ng Central Luzon pa rin, na may maximum sustained winds of 85 km per hour. Malapit daw ito sa gitna at bugsong umaabot ng 105 km per hour. At kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 20 km an hour. So, ibig sabihin lamang nito, mabilis ang pagkilos niya. At malamang ngayong oras na ito ay hindi na to sa 85 km an hour ang central wind speed nito, which is atin namang tatalakayin maya-maya lamang. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula direkta sa satellite ng Himawari 8. Makikita natin sa ating True Color o True Color Infrared visual ay makikita natin ang sirkulasyon ni Tropical Storm Jenny ay patuloy pa rin nag-iibayo ng paglakas ito dahil bahagyang tumambay ito sa may silangan ng Central Luzon. So, expected na magiging severe tropical storm ito ngayong araw dahil malinaw na sa kanyang sirkulasyon. Kahit silipin natin yung kanyang cyclone variation o tropical cyclone na mapping ng kanyang infrared ay makikita natin na nagkakaroon na ng central eye wall, nagkakaroon na ng outer eye wall, yung pinakasentro niya. So, unti-unti, senyalis na yan ng pagiging isang severe tropical storm. Malinaw po yan. So, pagbabasehan natin ang uulanin sa bansa mula sa extreme north Luzon, medyo makakaranas na kayo ng unti-unting pagsama o pag-gloomy ng lagay ng panahon dyan sa may northeastern Luzon mula sa buong bahagi ng Cagayan na Peninsula, sa may bandang Ilocos Norte, maging dyan sa bandang Apari at Cordillera Administrative Region. Magiging mostly cloudy na kayo dyan at medyo magiging gloomy na po ang lagay ng panahon sa inyo dyan. So, makakaranas na kayo ng mga ilang unti-unting pagkalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog anytime.
So be ready na lamang po at hanggang dyan sa pababa na po yan ng silangan ng Kasiguran Aurora pababa ng Quezon Province hanggang sa buong bahagi ng Eastern Bicol Region. Expected makakaranas na kayo ng mga pag-ulan dyan lalo na nararanasan na ngayon ng mga taga-Catanduanes yung outer rain band ni Jenny hanggang dyan sa bahagi ng Legazpi at ilang bahagi ng Bicol Region sa may Iriga at Sorsogon. Well, kung titingnan natin sa Himawari 8, kung mga portions na yan ay patuloy na inuulan, kung sisilipin natin, ay dyan nga po sa bahagi ng Kadayat, Camarines Norte, Sipocot, Laman, Mount Isarog, hanggang dyan sa may Catanduanes Island na po. Yung buong isla na yan. Nararanasan nyo na ang unti-unting pagsungit ng panahon dyan, dala po ng outer rain band ni Jenny. So, paghandaan po at posibleng itaas yan pag-asa sa anumang tropical cyclone warning signal. Dahil medyo malawak po ang outer rain band niya. Pero dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon, mula Lawag, Ilocos Norte, pababa na po yan ng Baguio City. Medyo katamtaman muna, lagay ng panahon natin dyan So, medyo partly, tumuslikaw din lang din ng iran hanggang sa bahagi ng Pangasinan at Zambales. Pero typically, pagdating ng hapon o gabi ay makakaranas kayo ng mga pagkulog at pagkidlat ngayong araw. Sa ngayon, medyo moderate muna ang magiging lagay ng panahon dyan. Medyo makakaramdam muna kayo ng pagtaas ng humidity natin at alinsangan. Pero maya-maya ay medyo magiging gloomy uli ang inyong panahon dyan. Pababa na po yan ng Central Luzon hanggang bahagi ng Angeles, Pampanga at parte ng Bulacan area papasok na ng Metro Manila. Dahil yung medyo outer band ni Jenny ay mas nagpapang-abot dyan at unti-unti nang nag-enhance yung ating habagat kasama ang bahagi ng Southern Luzon hanggang dyan sa bahagi nga po ng Mimaropa. So mula sa Calabarzon ay magiging maulap at unti-unti na rin makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At sa ngayon medyo gloomy muna ang mararamdaman natin dyan kasama ang Metro Manila hanggang dyan sa extension ng Quezon Province sa may bandang Tayabas, Plaridel at Atimonan bandang Quezon. Pero anytime ngayong maghapon, asahan natin na unti-unting makakaranas tayo ng mga ilang drizzle rain showers habang mas lumalapit ngayong araw at mas lumalakas itong si Jenny na inaasahan natin magiging severe tropical storm ngayong araw nga mga folks. At mula sa bahagi ng Mimaropa, magiging maulap din ang lagay ng panahon pero medyo gloomy rin ang inaasahan natin sa bahagi ng Mindoro, Coron, Palawan, all the way hanggang San Vicente, Puerto Princesa. Pero pagdating sa bahagi ng Nara pababa ng Bataraza, ay magiging maulap at mga kalat-kalat. May mga localized thunderstorms ngayon ang medyo umiiral dyan sa epekto nga po ng nahahatak na southwest monsoon o ang ating habagat na nahahatak ngayon dyan patawid ng Central Visayas, kabilang na ang bahagi ng west portion sa Mindanao hanggang northern part ng Mindanao. Sa ilang bahagi ng Visayas region, kung titingnan natin sa ating Himawari 8 ay makakaranas kayo ngayon ng mga medyo gloomy rin na lagay ng panahon mula dyan sa bahagi ng Southern Luzon, mapais naman yan ng Marinduque, Tabias Island o sa bahagi ng Romblon at Masbate. Magiging gloomy po ang lagay ng panahon dahil sa outer rain band pa rin ni Jenny na nagpapang-abot dyan, kabilang na ang buong bahagi ng Visayas region. So medyo hindi na natin isa-isahin yan dahil asahan na natin ang magiging dynamic ng mga kalat-kalat at isolated rain showers sa buong bahagi na po yan ng Visayas region. So damay na maging sa Cebu City man yan, Negros region, parte man ng Leyte man yan, kaya nga kahapon inulan ang bahagi ng maasin dyan sa bahagi ng Southern Leyte kahapon, since kahapon po yan, hanggang dyan sa kabilang ng eastern portions ng Visayas ng buong Samar region ay mas makakaranas na ngayon kayo ng may unti-unting pagsama ng panahon at pagsungit ng panahon dahil nga po sa outer rain band nitong si Tropical Storm Jenny na magiging severe tropical storm na. At sa bahagi naman ng Mindanao region ay dahil pa rin sa epekto ng southwesterlies ay makakaranas pa rin ng mga pagkalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bahagi ng west portions ng Mindanao dahil nga po sa umiiral natin na southwesterlies na nagpapaulan sa kalurang bahagi ng Mindanao kabilang na ang northern Mindanao areas. Siyempre, hindi natin masyado isa-isahin yan dahil expected na mga kalat-kalat and isolated rain showers epekto ng southwesterlies na nahahatak ni Jenny dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula hanggang bahagi ng Sorsogon. Damay na ang BARRM at northern Mindanao mula dyan sa may bandang Cagayan de Oro hanggang dyan sa may Surigao del Norte. Magiging dynamic at gloomy po ang magiging sitwasyon dyan
At mula dyan sa may bandang Bukidnon, kabilang na ang Davao Region ay magiging maulap din at medyo katamtaman ang lagay ng panahon na medyo mga part dito mo sila din iiral sa bahagi ng Davao Region hanggang Compostela Valley. Pero expected ang maghapon na magiging dynamic at magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. Although hindi masyadong malala na ngayon ang nahatak na southwesterly list dyan, di gaya sa bahagi ng Visayas region dahil medyo umaangat na ng konti itong si Jenny. So medyo lumalayo na po yung distansya ng outer rain band nitong si Jenny di sa bahagi ng Mindanao region. Except na lamang sa ilang nahahatak na southwest cyclone dahil sa malawak nga po nitong southwest monsoon na nahahatak pa rin nitong si Tropical Storm Jenny. So, ngayong maghapon ay magdala na lamang ng pananggalang sa ulan anumang oras ngayong araw dahil nga po magiging dynamic at gloomy ang lagay ng halos 80% ng bansa. Sa lagay naman nating tropical cyclone monitoring gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector, na-post ko na sa aking Facebook page. Itong C95W ay na-dissipate po. So, hindi po nag-success ang kanyang anomaly since na-report natin kahapon. Kahapon, medyo mataas yung kanyang circulated anomaly at ang kanyang vortex. Pero dahil nga po sa nagkaroon ng vertical wind shear na umepekto dun sa low pressure area na yon sa bandang Marshall Islands, hindi at bigla siyang nag-scattered. Hindi po nag-successful yung kanyang upward low level convection na phenomenally, minsan nagaganap sa isang bagyo yan kapag yung vertical wind shear niya, yung upward niya ay mas malakas ang hangin na tumama sa kanya. So, ang nangyayari, imbis na pumino yung pag-circulate niya, bigla na lamang itong nag-i-scatter. Minsan, may mga ganun talagang senaryo dahil alanganin kasi yung position niya, halos malapit pa rin sa may equator. So, agad-agad na lamang itong nag-dissipate. Kaya, inalis na rin ito ng aking tropical cyclone sector. So far, ang kanyang central air pressure ni Jenny o international name na Koinu. May nagtatanong, bakit hindi ko nilagay kung ano ibig sabihin ng Koinu? Well, matik naman, kung isi-search pa rin yan, ang ibig sabihin yan sa Japan ay isang K9 na deeper. O yung tawag nila sa korteng aso na star, na K9 deeper ang tawag nila doon eh. So, isang Japanese name na tinawag as Koinu. So, para siyang star symbol na nasa heavenly bodies na pag mayroong polar deeper, may big deeper at mayroong tinatawag sa kanila na Koinu o yung K9 deeper. So, yun lang po ang pagkakaintindi ko dyan sa Koinu na yan. And ang central air pressure niya ngayon ay nasa 990 hectopascals. So, patuloy pa rin nag-iiba yung pagbaba ng kanyang atmospheric pressure na nangangahulugan lamang naaabot ito ng severe tropical storm. Ang kanyang 1-minute average wind speed na ngayon as of 10:30 AM, nasa maximum sustained wind of 110 km per hour at bugsong umaabot na ng 137 km per hour. So, ang kanyang 10-minute average ay umaabot ng 81 km per hour. Pasok ito sa atin sa Pilipinas at bugsong umaabot ng 101 km per hour. Pero mabagal itong kumikilos, pakanluran o west-northwestward sa bilis na 14 km an hour. So, medyo bumagal yung pagkilos niya dito. Di gaya kay Pag-asa na nasa 20 km per hour yung movement speed niya since 4 AM. So, ngayong umaga ay medyo bumilis ang kilos niya at bumagal rather ang kanyang pagkilos na nasa 14 km an hour. As of 10:30 AM, namataan ang sentro ni Tropical Storm Jenny sa layong 799.5 km or to be exact of 800 km silangan nito ng Tuguegarao sa extreme northeastern Luzon na. So kung kay Pag-asa, Central Luzon pa rin siya pero ngayon ay nandito sa bahagi na ng silangang parte ng Tuguegarao na. So medyo paangat na ang pagkilos niya. Na nabanggit ko na po yung maximum wind speed niya at 110 km per hour at bugsong umabot nga ng 138 km per hour. So, medyo mabagal ang pagkilos niya. Kung pagbabasehan natin sa ating tropical cyclone track primary, ay inaasahan na magiging severe tropical storm nga siya ngayong araw. Ayan. Kung titingnan natin sa ating tropical cyclone track converted sa oras natin sa Pilipinas, ay mukhang hanggang Lunes po
ng maghapon ay mananatili ito sa silangan ng extreme northern Luzon according dito hanggang 9 o'clock PM ng Monday. So mukhang mabagal ang magiging pagkilos niya habang ito ay kumikilos pa west, northwest o northwestward patungo sa direksyon na ito ng bandang southern Taiwan. So maaari pang magbago yung forecast track nito ha. Inaasahan natin na sa coastal waters nito ng southern Taiwan o bandang southeast ng Kaohsiung, Taiwan by by Thursday na po ng 9 o'clock AM o October 5, 2023. So medyo mabagal ang nagiging pagkilos nitong si Jenny ha. At pinapakitaan pa rin na mukhang aabot pa rin to ng typhoon category at may maliit na porsyento o may maliit na posibilidad pa ito maging super typhoon category. Well, titingnan natin yan. Hindi pa natin yan maiaalis o hindi pa natin masacertain kung aabot ito ng super typhoon category. Sa ngayon, hanggang typhoon category pa lamang ang mukhang nasisiguro nating aabutin nitong si Jenny. So, titingnan pa rin natin yan mga folks. Kung pagbabase natin ang combination ng ating ginagamit na satellite imagery, medyo gumalaw na po ng ilang kilometro itong si Jenny at sa kasalukuyang kumikilos pa nga ito northwestward ngayong araw. Magwe-west-northwestward na lamang ito pag sapit ng bandang Lunes na nga po ng hapon o umaga. Ayan. So bukas, medyo kikilos na siya pa west-northwestward. Ngayong araw, medyo north-northwest muna ang kilos nitong si Jenny ngayong araw. So expected ngayong araw magiging severe tropical storm po yan si Jenny. So bantayin na lamang natin at abangan na lamang natin yan. Anytime ay magkakaroon ng pagtaas yan. Base yan sa mga latest forecast track na ating ginagamit. At ayon naman sa ating global spectral model na ating ginagamit ay so far, mayroon pa rin mga tropical wave na nabubuo sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So tuloy-tuloy pa rin na mayroong mga forecast din na ipinapakita despite na na-dissolve itong C95W. So kung may susunod kay 95W, maaaring C96W nito kung sakaling magkaroon ng anomaly o magkakaroon ng inverse formation na low pressure area dito sa malapit sa may southeastern ng Guam by October 3 to October 4, 2023 ang extended forecast nito. So titingnan lang natin yan mga folks. At kung papabasin natin ang mean sea level pressure, kung papabasin natin ang galaw ni Jenny, makikita natin medyo lalapit na naman ito sa bandang Kaohsiung, Taiwan. So mukhang medyo lili siya ng bahagya sa may Basco, Batanes. Well, so far sana tuloy-tuloy yan na medyo lumisa may bandang Basco, Batanes. Pero wag nating aalisin pa rin dahil yung kanyang outer band ay magpapabugso pa rin ng malakas na hangin dyan sa bahagi ng Basco, Batanes at Cagayan area. So kahit na hindi ito direktang tatama sa may bandang Babuyan Island o Basco, Batanes, ingat pa rin sa magiging yung pinaka-storm surge nito na magagawa oras na lumapit na dyan bandang this coming weekdays. Mga Miyerkules siguro o Huwebes ay paghandaan na po this coming week. Sa ating West Pacific Basin, ayun nga, pinapakita nga na na-dissolve itong si 95W. So hindi na masyadong threatened sa bansa. Pero maaring may sumunod sa kanya na isang bagong tropical wave pero masyadong alanganin nito sa may bandang Indonesia. So mula dyan sa may bandang Indonesia na peninsula, wala tayong masyadong nakikitaan na panibagong isang possible na current anomaly formation. Base dito sa ating real-time na ginagamit sa ating West Pacific monitoring. Well, pagka ganyan po, mamatay na lang natin this coming week kung mayroong susunod dito. Dahil base sa mga computer models mula sa GFS at ECMW, pakikita natin medyo may susunod nga po kay 95W. Ito nga po. So probably titingnan natin ang forecast track nito by October 4 or 5, starting October 4, 2023 na mukhang mayroon tayong makikitaan na isang bagong low pressure area sa may bandang southeastern ng Guam. So titingnan na lang natin yan mga folks. Kung kay ECMW naman natin pagbabasihan, mukhang insignificant na pinapakita na may low pressure area, di gaya na ipinapakita na GFS. So tingnan na lamang natin to kung magiging significant ang magiging kasunod nito. Kay NAVGEM naman, mukhang walang updates so far si NAVGEM. Maliban na lamang dito sa medyo latest na frame na pinapakitang galaw ni Jenny na pinapakitang nasa typhoon category.
Well, maging kay SMWF at GFS, mukhang nakikita na umabot ito ng typhoon category at kikilos nga ito papabandang pumapagitan pa niya ng bandang Taiwan at Basco, Batanes. Well, tingnan na natin at paghandaan pa rin ng mga taga-Cagayan at Babuyan Island, maging ng taga Basco, Batanes, kahit na hindi magkaroon ng significant na landfall itong si Jenny, kaya inuulit natin yan mga folks. Oh, may pag-alon ba? Well, wag lang lalagpas ng at least mga 5 nautical miles dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Medyo pwede pa tayong lumayag dyan, pero watch out na lamang sa bugso ng hangin mga folks dahil mararamdaman nyo ang medyo mabugsong hangin dyan. Pero at least medyo kaya-kaya pa pong lumayag dyan ng ating maliit na sasakyang pandagat. Pero sa may bandang extreme northeastern Luzon, mukhang bawal po munang lumayag ngayong araw dahil nasa 1.25 na po ang taas ng alon dyan. So kung maaari ay restrain po muna ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Well, sa General Flood Warning and Advisory mula sa Data Pwede Pag-asa ay nakataas na po na babahain o potential na babahain ang bahagi ng west portions ng Visayas, dyan sa bahagi ng Iloilo at ilang parte ng Antique at dyan sa parte ng Pasig. Medyo nakataas po dyan ang potential na bahain at ang buong Cebu area at buong Eastern Visayas area, dyan sa may bandang west portions ng sa may eastern portion ng Visayas, dyan sa may bandang Catbalogan hanggang Tacloban na po ito, bandang Leyte at buong bahagi ng Leyte nakataas po. So ingat po sa potensyal na babahain at isla ng Masbate at sa Bicol region naman ay ang buong Catanduanes at dyan sa bahagi ng Naga, Iriga hanggang kaduluduluan na po ng Legazpi at Sorsogon. Medyo nakataas po ang potensyal na babahin dyan. Sa Northern Luzon naman ay ang bahagi ng Cagayan Valley na nasa moderate po ang tsansa na babahain hanggang Tuguegarao City. So, watch out na lamang po mga folks. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa unang araw ng Oktubre 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng Oktubre 2023. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto ninyong malaman ngayong araw, lalo na sa unti-unting pagsungit ng ating panahon ngayon, especially sa Southern Luzon at Northern Luzon. Panghandaan po yan mga folks. At sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks.
at magandang araw po sa ating lahat.